Hello, hello, hello mga kakwentuhan! Eto na naman ang inyong tagapagsalaysay, Miss Regine. Bago po natin simulan ang kwento natin for today, basahin po muna natin ang comment of the day. Ito'y mula kay Rosmina Lastra. Ang sabi niya ay, "Wow, ang ganda ng story. Nakakagigil. Maraming salamat po sa ma-upload yun na story. Sa boses lamang ako bumabase kasi parang may gumagaya ng story ninyo. At salamat din, nakikita ko ng original na bumabasa. Akala ko boses lang. Buti na lang, may mukha na kayo habang nagbabasa." Grabe, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po to. Mas lalo po tuloy akong ginaganahang magbasa at magbigay ng buhay sa mga kwento para sa inyo. At syempre, baka next na comment mo na ang mabasa ko rito. Kaya mag-comment ka lang ng kilig reactions, thoughts, or suggestions. Binabasa ko po lahat ng yan. Ready na ba kayo? Simulan na natin ang kwento. Pagod na pagod siya sa trabaho nang makarating sa ospital. Galing siya sa duty. Walang pahinga at wala pang tulog. Pero ang balitang sumalubong sa kanya ang tuluyang dumurog sa natitira niyang lakas. Wala niyang ama niya. Na hindi man lamang niya ito naabutan at hindi man lang siya nito nahintay. Sa mismong araw ng libing ng ama ni Jane, hindi niya inaasahang may matutuklasan siya na higit pa sa kamatayan. Pagpasok niya sa morgue upang sana i-check ang bangkay ng ama, hindi niya inaasahan na mas lalo niyang ikakadurog ang tumambad sa kanya. Rinig na rinig ang langit-ngit ng kabilang kama kung saan walang bangkay doon. Imbis na bangkay, ang madrasta at asawa niya ang gumamit doon upang gumawa ng milagro. Kitang-kita niya mismo sa dalawang mata niya kung paano yakapin ang madrasta niyang asawa at ibaon ang mukha sa leeg nito. Hindi pa tuluyang hubad ang dalawa, ngunit angat na angat ang palda ng madrasta niya, habang ang asawa niya nasa tuhod na ang pantalon. Umuuga-uga pa ang kama sa bawat pagsalubong ng katawan ng dalawa. Sa pagkakataong to, hindi niya alam kung alin ba doon ang dapat niyang pagluksaan, ang pagkamatay ng ama o ang pagtaktaksil sa kanya. "Mga walang hiya kayo!" sigaw ni Jane. Nanlaki ang mga mata ng dalawang taksil. Kaagad na inayos ang sarili nila bago humarap kay Jane. Jane, magpapaliwanag ako. Hindi pa kayo nahiya? Sa katabi pa mismo ng bangkay ni Papa, gumawa kayo ng nakakadiring kababalaghang yan? Mga manloloko kayo! Jane, sa bahay natin pag-usapan to. Oo nga anak, ipapaliwanag namin ng maayos ang asawa mo. Nadala lamang kami kanina, hindi namin sinasadya iyon. Ano? Nahihiya kayo sa mga pinaggagawa ninyo? At huwag mo kong tawaging anak. Pagkatapos mong agawin sa akin ng asawa ko, ay tatawagin mo akong anak? Simula ngayon, kalimutan mo nang magpamilya tayo. Hindi kita ina. At ikaw, Carlo, simula ngayon, ay kalimutan mo na ring asawa mo ko. Magsama kayong dalawa. Huwag na huwag kayong umuwi sa bahay dahil hindi na kayo parte ng pamilya ko. Jane, sinasabi mo ba na? Oo, Carlo. Maghiwalay na tayo. Nakakatiri kayo. Pagkatapos ng masakit na pangyayaring yon, iniyakan na lamang ni Jane ang lahat. Hindi niya alam kung saan nagsimula ang hinagpis na yon. Sa pagpanaw ng ama niya o pagtataksil ng dalawang taong mahal niya sa buhay. Hanggang sa nailibing na ang bangkay ng papa niya, hindi na muling nagpakita ang madrasta at asawa niya. Nilunod na lamang ni Jane sa pagtatrabaho sa ospital ang sarili niya upang sandali niyang makalimutan ang sakit. Kung kayo ang nasa posisyon ni Jane, ano kaya ang sa tingin niyo ang dapat na gawin? Ang manahimik o ipaglaban ng karapatan bilang asawa? Nang makarating si Jane sa ospital, kaagad na bumungad sa kanyang isang private room na inassign sa kanya. Naaksidente raw, lasing nung nagmaneho,
Nalaman niya kasing matagal na siyang niloloko ng asawa niya eh. Galing pa siyang ibang bansa at balak sanang sorpresahin sanang babae. Bulong ng kasama ni Jane na nurse habang tinitingnan ng lalaking nasa koma. Grabe, hindi halatang nasa 40 na ha. Mukhang teenager pa si Fafa. Ang pogi, makisig, lakas ng karisma, at mukhang, masarap. Napairap si Jane nang pabiru siyang siniko ng nurse. Maya-maya pa'y nagpaalam nang umalis ang kasama niya. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa hospital bed. Hindi niya magawang kontrahin ang sinabi ng kaibigan dahil para sa kanya, halos walang kapintasan ng imahe ng lalaki. Sa kabila ng mga sugat na natamo at sa bigote nito, hindi mo pa rin aakalaing nasa 40 na ang edad nito. Parehas pala tayong dalawa. Niloko rin ako ng asawa ko at ipinagpalit sa madrasta ko. Siguro kasalanan ko rin. Hindi ko nagpagtuunan ng pansin ng asawa ko. Kwento ni Jane sa nakaratay na pasyente. Halos araw-araw, kakwentuhan niya na to kahit siya na lang nagsasalita. Komportable siyang ibahaging kaganapan niya sa buhay. Siguro dahil alam niyang hindi siya nito huhusgahan dahil na rin sa kalagayan nito. Alam mo ba, gusto ko nang magkaroon ng anak. Kung single ka sana, ikaw na lang gawin kong ama ng magiging anak ko. Hindi naman ako lugi eh. Hindi ka rin lugi sa akin. Maganda ako. Gwapo ka. Bagay tayo. May stable job naman ako eh. Nasa 26 na ako. Kahit similya mo nilang sana. Parang baliw na wika ni Jane habang inaayusan ng pasyente. Sayang, 3 araw kitang hindi makikita. Day off ko kasi. Kailangan ko ring magkaroon ng me time. Halos ibabad ko kasi ang sarili ko sa trabaho. Pero thank you ha. Ewan ko ba? Kahit hindi ka nagsasalita, ang gaan ng loob ko sa'yo. Sana maging okay ka na. Huwag kang mag-alala. Babalik ako rito. Hintayin mo ako rito ha. Bago tuluyang umalis ang babae, napatingin siya sa lalaki. Bahagya pa nga tumagal ang titig niya rito. Inaalala ang bawat detalye ng mukha nito. Ngunit hindi inaasahan ni Jane na yun na palang huling pagkakataong makikita niya ang pasyente. Kaya sa pagbalik niya ng ospital, magkahalong lungkot at saya ang bumungad ng balita sa kanya. Naku, hindi mo na naabutan. Nagising na ang poging pasyente mo. Mukhang nagmamadali. Hindi na nga nakausap ng maayos ang doktor dahil parang ayaw magpaawat na umalis. Halo-halo ang nararamdaman ni Jane. Lungkot dahil hindi niya na muling makikita ang pasyente niya. Saya dahil sa wakas, nagising na to. Wala sa sariling pumasok si Jane sa kwarto ng lalaki. Inilibot niyang kabuuan nito at bahagyang inaalala ang walang sawang kwento niya sa pasyenteng may koma. Sino na ngayon makikinig sa akin? Teka, ano yun? Bulong niya sa kanyang sarili nang mahagilap ng paningin niya ang isang specimen cup. Si Emilia to ah. Si Emilia niya ba to? Para sa akin ba to? Oh my gosh, narinig niya bang hiling ko sa kanya? Sunod-sunod ang wika ni Jane nang mapagtanto ang napulot. Bahala na. Wala sa sarili niya at binulsa ni Jane ang specimen cup. Sa kagustuhang magkaroon ng anak, tama bang ginawa niya? Paano kung hindi kay Marlon ang similyang iyon? Aalis ka na sa trabaho? Gulat na bungad ng kasama ni Jane sa trabaho. Huwag mong ipagkakalato ha. Pero buntis ako. Eto oh. Nakangiting ipinakita ng babae ang ultrasound result niya. Pagkatapos kasing makita ang similya, walang pagdadalawang isip siyang bumayad ng malaki at in-inject yun sa kanyang sarili. Paano nangyari yun? Basta, mahabang kwento. Ang importante, hindi na ako mag-isa sa buhay. Lumipas ang 5 taon, nagkaroon din ng biyaya kay Jane. Sapat na sa kanyang nagkaroon siya ng anak. Hindi rin may pagkakailang ang misteryong pasyenteng yon ay ang ama. Na sa unang titig, makikita mo agad ang resemblance ng dalawa.
Ngunit magtatagpo pa bang muli ang landas nila? Napailing na lamang si Jane nang kung minsa'y sumagi yun sa kanyang isipan. Mommy, really? Magbabakasyon tayo? Hindi ka na po muna magtatrabaho? Bakas ang excitement sa boses ng anak ni Jane nang tanungin yon. Oo nga baby, nag-ipon talaga ako para makabawi sa'yo. Kinaumagahan, excited na bimiyahe ang mag-ina. Anak, dito ka na lang muna sa cabin ha. Magpapahangin lang saglit si mommy. O baka gusto mo na lang sumama sa akin. Ikaw na lang po, Mommy. Inaantok na rin po ako eh. Basta Marjon ha, huwag kang lumabas dito ha. Napatango naman si Marjon. Kaya Marjon ang pangalan ng bata dahil combination yun ng pangalan niya at pangalan ng ama nito. Marlon kasi ang pangalan ng may-ari ng similya. Napapikit si Jane nang maramdaman ang pagsayaw ng hangin sa mahabang buhok niya. Ay, sana makita kong ama ni Marjon kahit isang pagkakataon lang. Wala sa sariling wika ni Jane nang sumagi yun sa kanyang isipan. Nang mapadilat ang babae, pakiramdam niya'y bigla siyang nanaginip. Nahagip ng tingin niya ang lalaking malalimang titig sa kanya. Marlon? Halos pabulong ng wika ni Jane habang hindi maialis ang tingin sa lalaki. Buti naman at nahanap din kita. Marahan, ngunit malalim na boses ng wika ni Marlon imbis na sagutin ang tanong nito. Sinubukang ibuka ni Jane ang kanyang bibig, ngunit ni kahit isang salita ay walang lumalabas. Captain, kailangan ka pusa. Hindi na narinig pa ni Jane ang sunod na tawag ng isang lalaki kay Marlon dahil bigla ni lamang tumakbo. Hey, wait! Tawag pansin sa kanya ni Marlon. Ngunit parang walang narinig si Jane at halos magmadaling umalis. Napahawak ang babae sa dibdib nang makarating sa loob ng cabin. Mommy, bakit parang nakakita ka po ng multo? Inosenteng tanong ng anak niya nang madatnan niya ang reaksyon niya. Higit pa sa multong nakita ko, anak. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kung kayo ang nasa sitwasyon ng babae, ano ang magiging reaksyon ninyo? Ano ba ang dapat na gawin? Captain, naririnig mo ba ako? Sabi kailangan ka raw sa... I know, I heard it. Babalik ako ron, okay? Shit, yan tuloy. Nawala na siya. Singhali Marlon sa tauhan sa barko. I'll find you. At sa oras na mahanap kita, hindi ka na makakatakas sa akin, Jane. Mariing wika ni Marlon bago umalis. Ano kayang balak ng lalaking gawin? Alam niya bang may anak silang dalawa ni Jane? O may kailangan lamang siya sa babae? Mommy, ano pong ibig mong sabihin? Wala yung anak. Naku, huwag mo lang akong pansinin. Teka, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Opo, Mommy. Kanina pa po ako gutom eh. Wika ng bata, sabay hawak sa kanyang tiyan. Nung mga oras na yun, pagkatapos kumain, ay halos ayaw palabasin ni Jane ang anak sa cabin. Bigla siyang nakaramdam ng takot, lalo na baka magtagpo ang landas ng mag-ama. Mommy, pwede po ba akong maglakad-lakad sa labas? Nababagot na po kasi ako rito eh. Mamaya ni Marjon, inaantok pa ang mommy. Wika ni Jane sa kaligitnaan ng mahimbing na tulog niya. Dahil sa labis na antok, kahit pa napansin ang ingay ng pagbukas-sara ng pinto, ay hindi niya yun napinansin. Nang magising, napabalik ko siya ng bangon nang mapagtantong wala na sa kanyang tabi si Marjon. Dali-dali siyang lumabas upang hanapin ang anak. Sa bawat taong nadaraanan niya, ay hindi niya pinalampas na tanungin. May nakita po ba kayong batang nakakulay green yung damit? Tapos ganito lang po ang tangkad at katamtaman po ang laki ng katawan. Bilugan at mahabang pilik mata. Medyo matambok ang pisngi. Matangos ang ilong at hugis puso ang labi. Halos lahat ang description sa anak ay nailabas na ni Jane. Ngunit hindi niya inaasahang ang taong iniiwasan niya ang nakakita pa rito. Napatitig siya sa mag-ama
Parehong nakangiti habang nagkukwentuhan na para bang komportable. At kilala nila ang isa't isa. Tila natuon si Jane sa kanyang kinatatayuan. Gusto mang hatakin ng anak, ngunit parang napako siya sa kanyang pwesto. Mommy! Sigaw ng bata nang mahagilap siya sa di kalayuan. Napalingon si Marlon sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa na para bang sa titig pa lamang ni Marlon, may kahulugan na to. Mommy, sorry po. Lumabas ako Natauhan lamang si Jane at napaiwas ang tingin kay Marlon nang maramdaman ang yakap ng anak sa tuhod niya. Marjon anak, huwag mo nang gagawin yun. Pinag-alala mo si Mommy. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Sorry po, Mommy. At saka, huwag na po kayong mag-alala. Nakilala ko naman po si Tito Marlon. Magkatunog ang pangalan namin, diba? Sabi rin daw ng dumadaan kapag nakikita kami, ay para daw po kaming ama kong tingnan. Magkamukha raw po kasi kami. Ibig sabihin, ay pogi rin po pala ako, Mommy. Ngunit ang tanong na yun ay nagbigay ng kaba kay Jane. Lalo na nang iangat niya ang tingin niya kay Marlon na malapit na pala sa kanilang dalawang mag-ina. Umalis na tayo rito, anak. Mamaya na po, Mommy. Hindi pa po kami tapos ni Captain Mangisda Nag-promise po kasi siyang bibingwit siya ng malaking isda. Akalain mo yun, Mommy? Kapitan ng barko bang nakikita sa akin? Mas hindi mo maaasahan na ama mo pala yan. Ano po, Mommy? Wala, anak. Hindi ka pa ba pagod? Kailangan mo nang magpahinga. Ilang oras na po ako nagpapahinga rin sa cabin, Mommy. Mamaya na po tayo pumasok. Manood ka na lang po muna sa amin na mamingwit ng isda po ni Kapitan Marlon. Uwi ka ng bata, sabay hila sa kanya, papunta sa kung saan nakapwestong mag-ama kanina. Tahimik na sumunod sa kanila si Marlon. Bumilis ang tibok ng puso ni Jane nang bigyan siya ng upuan nito. Maupo ka. Napaiwas si Jane ng tingin at tinanggap ang upuan. Ngunit nang kunin yun, bahagyang dumaplis ang kamay nila sa isa't isa na siyang nagbigay ng kakaibang kuryente sa katawan ni Jane. Hindi alam ng babae kung sinasadya ba yun ng lalaki, ngunit para makaiwas sa ganung pakiramdam ay mabilis ang inagaw ang upuan at naupo roon. Habang nang bibingwit ang mag-ama, tulala lamang si Jane na nakatitig sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na darating ang araw na magtatagbo ang landas nilang dalawa ni Marlon. Nakatulog siya. Natauhan si Jane mula sa malalim na pag-iisip nang marinig ang boses ni Marlon. Napatingin siya sa lalaki. Karga-karga nito ang anak niya sa bisig nito kung saan mahimbing nang natutulog. Akin na. Ipapasok ko na siya sa cabin. Akmang kukunin na sana niya ang bata, ngunit iniwas yun ni Marlon sa kanya. Saan ang cabin ninyo? Ihahatid ko na lang siya roon. Alam kong may trabaho ka pa. Ayokong makaabala sa'yo. Huwag kang mag-alala. Bakasyonista rin ako. Akala ko ba kapitan ka ng barko? Kapitan ako, pero hindi sa barkong to. Nagbabakasyon lamang din ako ngayon. Pero may tumawag sa'yo kanina. Parang kailangan ka. May tinanong lang ang mismong kapitan ng barkong to, Jane. Halos hindi na marinig ng babae ang mismong paghinga niya nang marinig ang pangalan niya mismo rito. And don't ask me why I know your name. Wag na wag ka rin magkunwaring hindi mo ako kilala. Pagkatapos sabihin niya ni Marlon, wala nang nasabi pa si Jane at minabuting itikom na lamang ang bibig. Walang magawa ang babae kung hindi tumungo si cabin at hayaan ng lalaki sa offer nito. Nang makarating sa loob, kapansin-pansin ang panunuri ni Marlon sa kabuuan ng kwarto nito. Nang ilapag ang bata sa kama, bahagyang nagsalubong ang kilay ng lalaki. Tila hindi kampante sa cabin. Komportable ba kayo rito? Pwede ko kayong i-transfer sa mas malaking cabin. Kaming dalawa lang naman ni Marjon ang andito. Kaya hindi na kailangan. Sakto lang naman sa amin ang space na to. Pwede tayong magpalit ng cabin. Mas malaki yung akin. Hindi na kailangan. Salamat sa paghati dito sa anak ko. Bahagyang nagtaas ang kilay ni Marlon sa narinig.
Anak mo lang? Napalunok si Jane sa narinig at bahagyang natigilan. I won't pressure you. Huwag kang mag-alala. Hindi ko aagawin si Marjon sa'yo. Nire-respeto kang desisyon mo. At isa pa, alam kong wala akong karapatan para mag-demand sa'yo. May pagkukulang ako. Wala ako ng mga oras na kailangan ng bata ng ama. Paano mo? Alam na alam ko, Jane. Bukod sa alam kong malakas ang similya ko, maging ang genes ko nakitang-kita mismo sa anak natin. Ramdam kong anak natin ang batang yan. Bakit ka nag-iwan ng similya mo? Kasi gusto mo ng anak, di ba? Hindi ako nasa simpleng coma lang, Jane. Alam mo yan, kasi nurse kita. Nasa lock-in syndrome ako. Gising ang isip ko. Naririnig ko lahat ng sinasabi mo. Bawat kwento mo sa ospital. Pero hindi ako makagalaw o makapagsalita. Para akong nakakulong sa sarili kong katawan. At hindi mo alam, sa bawat araw na kinakausap mo ako, doon ako kumukuha ng pag-asa at dahilan para mabuhay. Pasensya na't hindi kita nahintay nung sinabi mong babalikan mo ako. Nagkatinginan ng dalawa. Mabilis na pagtanto ni Jane ang ibig sabihin ng lalaki. Yung araw na day off niya at pagbalik sa ospital ay wala na nga si Marlon. Okay lang. Ang importante na may iniwan ka. Napalingon ng babae sa napakagwapo ng anak. Nagmamadali akong umalis noon dahil may kailangan akong asikasuhin. Bumalik ako sa ospital at hinanap kita pagkatapos noon. Hinanap mo ako? Nawala ka na lang noon eh. Sinubukan kong mag-hire ng mga investigators pero kahit isa sa kanila ay walang nakahanap sa'yo. Bakit mo ako pinahanap? May paninindigan ako, Jane. Hindi kita iiwan na alam kong may responsibilidad din ako sa'yo. Alam kong may iniwan akong buhay sa'yo. Pero pasensya na, sinubukan ko talagang hanapin ka pero hindi kita nahanap. Hindi ka na bumalik sa ospital na pinagtatrabahuhan mo. Sabi mo pa raw sa kanila, babalik ka pa. Hindi na ako bumalik kasi napagtanto kong gusto ko manirahan sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. At okay ka naman sa tirahan nyo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kung hindi naman ako okay, baka noon pa ako bumalik sa lugar namin. May I ask you something before I leave? Sure, ano yun? Basta wag mo nang itanong sa akin na kung pwede bang si Marjon sa akin, ha? Dinaan na lamang ni Jane sa biro ang lahat. Bahagyang natawa naman si Marlon sa hirit niya. May boyfriend ka na ba? Diretsahang tanong ng lalaki. Halos mabilaukan ng babae sa sarili niyang laway. O wala. Masyado akong abala sa pag-aalaga kay Marjon para dyan. Ay, mabuti naman kung ganun. Mahinang wika ni Marlon at bahagyang nakapangisi. Samantalang si Jane, hanggang sa pag-alis ng lalaki, ay hindi na siya tinantanan pa ng pagbilis ng paglibok ng puso niya. Marjon anak, hindi ka ba magtatanong sa akin tungkol sa ama mo? Ang kauna-unahang pagbukas ni Jane sa usaping to. Napapansin niya rin kasi na kahit isang beses ay hindi nagtanong ang anak niya tungkol sa ama nito. Baka po kasi ayaw mong pag-usapan ng tungkol sa kanya, Mommy. Ayaw mo bang makilala ang papa mo? Gusto po. Pero mas gusto ko yung tayong dalawa lang po, Mommy. Masaya na po kasi akong kasama ka eh. Napangiti si Jane at bahagyang hinalikan ng noo ng anak. Salamat anak ha. Kasi alam kong kahit hindi mo naiintindihan ay pinilit mo pa rin iniintindi ang sitwasyon. Ang swerte ko talaga sa anak kong to. Mommy, mas maswerte po ako sa'yo. Pwedeng sabihin ni Jane na pag-inject ng si Melia ang dahilan kung bakit nabuo ang bata. Tama bang itago na lang katotohanan? O karapatan din ni Marlon na malaman na siya ang ama? Pagkatapos ng 10 storybook na nabasa ni Jane, sa wakas ay nakatulog na rin ang bata. Naisipan niyang lumabas muna para magpahangin. Habang naglalakad, halos pagsisihan niyang wala siyang dalang jacket. Hindi niya inaasahang ganito pala kalamig sa labas na halos yakapin niya ang kanyang sarili. So, saan kayo magbabakasyon? Napaigtad si Jane nang marinig ang boses ni Marlon sa kanyang likuran. Napalingon siya rito. Halos pigilan niyang paghinga ng magtamang paningin nilang dalawa.
Sa Carlasana? Isla de Gigantes? Oo. Tamang-tama. Doon din ang punta ko. Ilang araw ang bakasyon mo? Mga 2 weeks siguro kami. Mga 2 weeks din siguro ako. Bumilis ang tibok ng puso ng babae. Sandaling namayaning katahimikan sa pagitan nila. Nawala ako bigla sa ospital kasi I prepared an annulment for my wife. Pagbasag ni Marlon sa katahimikan. Nakipaghiwalay ka sa asawa mo? Kailangan. Kaya pala hindi siya umuwi na sa ibang bansa. Dahil may iba pala siya rito. Nagpakalunod ako sa alak. Kinaligtaan ang buhay na meron ako sa ibang bansa at mga taong naghihintay sa akin doon. Nung nasa coma ako, akala ko mamamatay na ako. I was ready to accept death. Nasa tingin ko wala rin namang patutunguhan ng buhay ko eh. But then, I heard your voice. I heard your stories. Sa bawat pagbigkas mo, parang doon ako kumukuha ng lakas. Hanggang sa nasanay kong halos araw-araw marinig ang boses mo. Marahang pagtawa mo. At minsan, nasasaktan ako kapag maririnig kong nababasag ang boses mo kapag nadadala ka na sa kwento mo. I felt useless. I want to hug you, comfort you, punasan ang luha mo. Sinubukang ibuka ng babae ang labi niya, ngunit pakiramdam niya ay nawalan siya ng sasabihin. Kaya hindi ako nagdalawang isip na ibigay ang similya ko sa'yo. Dahil alam kong magiging mabuti kang ina kasi meron kang mabuting puso. Kaya nalulungkot ako kapag naririnig ko na sinisisi mo ang sarili mo kung bakit ka niloko ng asawa mo. Kasal pa lang kayo. Dapat alam na ng lalaki na hindi lahat ang atensyon mo nasa kanya. Nasa trabaho mo. Marriage should be bound by faith and loyalty, Jane. Salamat, Marlon. Masaya rin ako na maayos ka na ngayon. At isa ka sa mga rason kung bakit naging maayos ako. Masaya akong makatulong sa'yo kung ganon. Nagsimulang magwala ang pagkabog ng dibdib niya nang dahan-dahang humakbang si Marlon palapit sa kanya. Imbis na umatras upang umiwas, natulala lamang siya sa pwesto niya. Hinubad ng lalaki ang suot ni jacket at ibinalot yun sa kanya. Nilalamig ka. Puna ni Marlon nang mapansin ang bahagyang panginginig niya. Salamat. Hinawi ni Marlon ang humaharang na buhok niya at inipit sa kanyang tenga. Napasinghap si Jane nang maramdaman ang malamig na kamay ni Marlon na dumaplis sa kanyang muka. Hindi lang pala boses mo ang napakagandang pakinggan. Mas nakakahumaling ka ring pagmasdan. Ikaw rin naman. Parang hindi ka tumatanda sa edad mong yan. Mas lalo kang halang bumatang tingnan. Ikaw din naman. Anong ako? Na hindi tumatanda tingnan? Bata pa naman ako, no? Lagpas na sa kalendaryo. 31 ka na. Your birthday is January 9. Teka, paano mo alam? I have a sharp memory, Jane. Kabisado ko lahat ng kwento mo. Makalimutan ko na lahat ng kwento ng ibang tao. Wag lamang sa'yo. Biglang may humaplos sa puso ng babae nang marinig yun. Masyado pala akong madaldal. I love listening to you. At ngayon, namimiss ko ang kwento mo. Gusto mo bang kwentuhan kita kung paano ko pinanganak si Marjon? I'm glad to hear that. Interesadong wika ni Marlon. Naipanganak ko si Marjon ng bagyo. Munti ko nang iliwal yun mag-isa sa mga oras na yun. Buti na lang mababait yung mga kapitbahay ko. Kahit rumaragas ang ulan, inalalay nila ako at pinasakay sa tricycle nila. Kaya nang makalabas ako ng ospital pagkatapos manganak, halos nagdiwang ako ng piyesta sa dami ng handa ko at inimbitahan ko ang buong barangay namin. Ang ending, ubos lahat ang ipon kong pera. Kaya lang, medyo hindi ako nahirapan sa pagpapalaki kay Marjon. Kasi kahit nagtatrabaho ako, maraming nag-aalaga sa kanya. Iniiwan ko siya sa kapitbahay namin tapos sinusuhulan ko lang pag-uwi. Yun nga lang, sa labis sa pagmamahal nila kay Marjon, halos lahat ng gusto ng bata, kapag umiiyak ay binibigay nila kahit hindi pa pwede. Ayun, ospital, dahil sa empacho. Halang buwang muntik na siyang mamatay noon. Buti na lang at malakas ako sa Panginoon. Pinakinggan niya ang dasal ko na wag kunin sa akin si Marjon.
Siya na lang kasi ang meron ako eh. Wala na si mama. Wala na si papa. Wala na rin akong asawa. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag pati si Marjon ay kukunin sa akin. Bahagyang pumatak ang luha ni Jane nang inalala ang lahat. Matagal niyang isinawalang bahala ang bigat na naramdaman niya noon. Palihim siyang nagpapasalamat kay Marlon nang binigyan siya ng pagkakataong ilabas ang nakobling istorya niya. You've been through a lot. Hanga ako sa iyong napalaki mo ng mabuti si Marjon. Teka, masyado ba akong madaldal? Hindi, Jane. Mas lalo mo lang akong pinahanga sa'yo. Salamat sa pakikinig, Marlon ha. Salamat din sa gabing to. Matutulog ka na ba? Ihatid na kita sa cabin ninyo. Hindi na. Kaya ko naman mag-isa. Alam kong inaantok ka na rin. Hindi pa ako inaantok, Jane. Hayaan mo kong ihatid ka. Sa huli, ay napabuntong hiningan lamang ang babae at wala nang magawa. Nasa harap na sila ng pinto nang harapin niya si Marlon. Salamat sa paghatid at sa pakikinig sa akin. Wika ni Jean habang hinuhubad ang jacket at ibinalik niya yun sa lalaki. Hindi yata ako mapapagod na makinig sa kwento mo. Kasi alam kong sa bawat storya mo, mas lalo pa kitang makikilala. Good night, Marlon. Good night, Jane. Nang makapasok ang babae sa loob, doon niya na lamang pinakawalan ng kanyang ngiti. Hindi niya akalaing sa isang araw lang, halos marami nang nangyari sa buhay niya. Kinaumagahan, nagising siya sa marahang tawa ng kanyang anak. Nang idilat niya ang mga mata, napabalik ko siya ng bangon nang makitang mag-ama niya. Abalang sinusubuan ni Morley ang bata at may sinasabi rito dahilan ng hagik-hik ni Marjon. Mommy, gising ka na po pala. Bumisita po si Captain Marlon. Tingnan mo po oh. Siya raw po nagluto ng hinuli naming isda kahapon. Good morning. Kaos na boses na bati ni Marlon sa kanya. Napatingin siya sa lalaki na mukhang presko na. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang ayos niya. Mukhang bagong ligo na si Marlon habang siya ay kagigising pa lamang. Patakbong dumiretso si Jane sa banyo na hindi niya na nagawang bumati pabalik sa mag-ama. Paglabas, nadatnan niya si Marjo na nagkukwento habang si Marlon naman ay tango lamang ng tango at tahimik na nakikinig. Habang pinagmamastan sila, nakita niya ang sarili sa bata. Kumain ka na. Bumagsak ang tingin ni Jane sa pagkain para sa kanya. Halika na, Mommy. Kumain ka na po. Masarap po magluto si Captain. Ani ng bata sabay hilas sa kanya. Wala sa sariling nagpati-ano ng babae. Pag-upo niya sa upuan, napatingin siya sa isda na nakahimay na. At ni kahit isang tinik ay wala siyang makita roon. 30 minutes na lang. Nadaong ng barko sa Carles. Ibig sabihin po ba niyan ay hindi na po namin kayo makikita? Gagawa ko ng paraan para magkita tayo. Uwi ka ni Marlon, sabay gulo sa buhok ni Marjon. Nagkatinginan ng dalawa. Alam ng babae na may mas malalim pang kahulugan ng salita ni Marlon. Nang tumigil ang barko sa destinasyon nila, buong akala ng babae ay matagal pa bago magtagpong landas nilang dalawa ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang makita tong nasa dulo ng hagdan habang bumaba sila. Palinga-linga to sa paligid na tila ba may hinahanap. Nang magtamang paningin nilang dalawa ni Jane, hindi na muli pang lumikot ang mata ni Marlon na para bang nahanap na ng dalawang pares ng mata niya ang kanyang hinahanap. Captain, nandito ka po pala. Akala ko talaga hindi na kita makikita eh. Pwede ba yun? Siyempre hindi ako papayag dun oh. Biglang binuhat ni Marlon ng bata. Teka, bakit mo binubuhat si Marjon? Ako na rin. Ihahatid ko na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Maghahanap pa kasi kami ng hotel para pagstayhan eh. May alam ako. Magbubuk ako ng room para sa inyo. Ako na. Baka mabala ka pa naming dalawa ni Marjon. Hindi ako maghihintay sa inyo sa labas ng barko kung abala kayo para sa akin. Mommy, magkakilala po ba kayo ni Tito Marlon?
Nakilala ko na siya dati noon, anak. Po? Paano po? Bigla na lamang naubusan ng rason si Jane. Sana siyang magsinungaling, ngunit kaagad na siyang inunahan ni Marlon magsalita. Pasyente na ako noon sa dating ospital na pinagtatrabahuan niya. Wika ng lalaki. Napatango naman ng bata. Nakahinga ng maluwag si Jane nang hindi na nagtanong pa si Marjon. Good afternoon po, sir. Room for a family po ba? Bungad ang front desk nang makahanap sila ng hotel. Napatingin si Jane kay Marlon bago agad umiwas ng tingin. Hindi po. Ang 2 room na lang po. Po? Akala ko po, magkakilala lang po kami. Ganun po ba? Anak niyo po, sir? Nako, magkamukha po kayo. Wika ng front desk habang nakatingin sa karga-karga ni Marlon na bata. Anak ko po yan. Singit ni Jane. Nalaglagang pa nga ng front desk. Kitang-kita ang peking ngiti nito at pabalik-balik ang tingin kay Jane at Marjon na para bang hinahanap nila ang resemblance ng mag-ina kung talagang totoo ang sinasabi ni Jane. Talaga po? Sorry po ha. Akala ko po kasi kung hindi kayo mag-asawa, ay baka po anak ni Sir ang bata. Magkamukha po kasi sila eh. Madaling pagkamalang mag-ama. Napalunok si Jane. Napalingon siya kay Marlon na kanina pa walang imik. Bahagya pa siyang nagulat nang madat nang titig na palato sa kanya. May kakaibang emosyon na gumuhit sa mga mata nito. Okay lang po. Hindi na nagsalita pa ang front desk sa kahihiyan at ginawa nila lamang ang kanyang trabaho. Ay ma'am, nakalimutan ko nga po palang sabihin. Peak season po kasi ngayon eh. Isang family room na lang po ang available. Mas makakamura rin po kayo ron ma'am. May promo po kami ngayon for families. Tahimik na napabuntong hininga si Jane habang pasimpleng sinisilip si Marlon. Mukhang wala naman yung problema rito. Yay! Kasama si Tito! Halos mapapakit si Jane sa sinabi ng bata. Okay lang sa akin. Napakagat na lamang siya sa labi bago marahang tumango. Sige po, yung family room na lang. Nang maibigay ang susi, nagtungo agad sila sa room nila. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng kwarto ay agad ang bumungad ang malamig na hangin mula sa aircon. Malinis at maaliwalag sa silid. Ngunit agad nanlaki ang mga mata ni Jane nang mapunta ang tingin niya sa kama. Iisa lang yun. Isang malaking bed na kasya ang isang maliit na pamilya. Wala bang ibang bed? Napakamot na lamang si Marlon sa batok habang sinusuri ang paligid. Mukhang ito lang talaga. Samantalang si Marjon ay tila tuwang-tuwa pa. Bumaba siya sa bisig ni Marlon nagtungo sa kama. Tumalon agad to at humiga roon habang nakangiti ng malapad. Ang lambot! Napapikit na lamang si Jane at marhang napabuntong hininga. Ako na lang sa sahig. Hindi, huwag na. Kasya naman siguro. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Marlon habang pinipigilan ng ngiti. Sigurado ka? Para kay Marjo na lang. Wika niya habang nakatingin sa kanyang anak. Naisip niyang ito na marahil ang pagkakataon upang maranasan ni Marjo na magkasama ang ama nito. Kahit wala itong ideya na si Marlon ang tunay niyang papa. Ngunit kahit anong pilit niyang ikalma ang sarili, hindi niya maitatangging sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Naputo lamang ang pag-iisip niya nang may kumatok sa pinto. Good afternoon po. Ito na po ang sukli at receipt, sir. Doon lamang nakapatingin si Jane kay Marlon. Hawak nito ang wallet habang inaabot ang bayad sa hotel staff. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw pa lang nagbayad? Bakit hindi ko napansin? At bakit hindi mo man lamang sinabi sa akin? Dapat hati tayo nito. Nakasabay naman ako kaya okay lang. Hindi, Marlon. Magkano bang ambag ko? Babayaran ko yung... Hayaan mo na. Gusto kong bumawi sa inyong mag-ina. Kahit sa gantong paraan man lang, Jane. Pagbigyan mo na ako rito.
Napapikit ng mariin si Jane. Samantalang si Marjorie ay abala sa pagtalon sa kama. Hindi alintanang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sa 3 araw na bakasyon nilang mag-ina, halos kasama si Marlon sa lahat. Maging halos lahat din ng tao na daraanan nila ay nagpagkakamalan silang magpamilya. Ang cute naman ng anak ninyo, sir. Kamukhang kamukha niyo po. Wika ng bangkero nang malapit na sila sa daungan. Halos mapahigpit ang hawak ni Jane sa gilid ng bangka dahil sa narinig. Saglit siyang napatingin kay Marlon. Handang itama nito ang sinabi ng matanda. Ngunit sa halip ay bahagya lamang tong napangiti habang nakatingin kay Marjorie na mahimbing nang natutulog at karga-karga ni Jane. Makulit lang po minsan. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jane. Hindi niya alam kung bakit tila may kakaibang init na dumaloy sa dibdib niya sa simpleng pagsang-ayon nito. Mana ho sa ama, sir. Pero mukhang mahamas boy. Napahagat na lamang ng labi si Jane habang pilit iniiwas ang tingin kay Marlon. Kinaumagahan, panibagong lugar na naman ang pupuntahan nila. Saan daw niya gusto? Tanong ni Jane kay Marlon dahil mas madalas magkwento si Marjon dito. Bakwitan Cave. Gusto niya raw makapasok sa kuweba roon. Mutla ang babae sa narinig. Bago siya makapagsalita, bigla na siyang tinawag ng anak. Mommy! Halina kayo! Excited na po ako eh! Natutuwang paanyaya ng bata. Sa kabila ng panlalamig ni Jane sa kaba, ay wala siyang magawa kung hindi pagbigyan ng bata sa gusto nito. Nang makarating sa lugar na tinutukoy nila, halos mahi si Jane nang makita kung gaano katahimik at nakakatakot sa loob. Nasa kalagitnaan siya ng malalim na pag-iisip nang maramdaman ang mainit na kamay na humawak sa kanyang palad. Takot ka pa rin ba sa kuweba? Natatawang tanong ni Marlon. Naalala niyang naikwento rin ni Jane sa kanya na takot to sa kuweba. It's okay. I'm here. Umawa ka lang sa kamay ko. We're not gonna leave you here. Maniwala ka sa akin. Kalaunan, ma-e-enjoy mo rin to. Aalalayan kita, Jane. Tingnan mo nga si Marjon, oh. Nauna pa sa atin. Napahigpit ang hawak ni Jane sa kamay ni Marlon at sabay silang naglakad papasok. Paminsan-minsay napapapit lang si Jane. Hindi niya namalayan na hindi na pala binibitawan niya ang kamay ni Marlon. Oh, dahan-dahan. Uwi ka ni Marlon sa mag-ina niya habang pareho silang inaalalayan sa mga batong nadaraanan. Huwag mo po akong alalahanin, Tito Marlon. Si Mami na lang po yung pagtuunan mo ng pansin. Tingnan mo ho, oh. Hagik-hik ng bata, sabay turo sa ina na hirap sa paglalakad. Ayos ka lang. Hawakan mo pang isang kamay ko para makatawid ka sa bato. Kaagad namang sinunod ni Jane si Marlon. Bahagyang nakaramdam ng pagkadismaya ang babae nang bitawan ng lalaking isa niyang kamay. Ngunit palihim namang napatuloy ang puso niya nang maramdaman ang pagpulupot ni Marlon sa bewang niya. Hindi niya nagawang umangal. Ngunit sa kabila ng pagtahimik niya, ay siyang kabaliktaran nang nagwawalang kabog ng kanyang dibdib. Isang hakbang pa ay napahinto si Jane. Ang ganda! Uwi ka ng babae habang nakatingin sa liwanag na pumapasok sa loob ng kuweba at tumatama sa tubig. Napaling si Jane kay Marjon nang maramdaman ang pagbisil nito sa kanyang kamay. Halos tumalo ng puso niya nang madatnan niyang titig na titig to sa kanya. Ang ganda nga. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Jane. Halos hindi niya marinig ang sariling paghinga niya at ang mga tao sa paligid. Natauhan lamang si Jane nang marinig ang boses ng kanyang anak. You look in love with each other po. Puna ng bata habang may malawak ng ngiti. Marjon, saan mo narinig yan? Po, Mommy? Bakit po? Naisip ko lang kasi kakaiba yung tingin niyo po sa isa't isa. Parang hindi po normal na magkakilala lang. Ay naku Marjon, ang dami mong alam. Halika na nga. Binitawan ni Jane ang kamay ni Marlon at lumapit sa anak. Samantala, naiwan naman ng lalaki ng ngingiti-ngiti habang pinapanood ang kanyang mag-ina. Ako nang magbubuhat sa kanya.
Kanina ka pa kumakarga sa kani. Baka nangangalay ka na. Napasimangot si Jane. Totoo ngang masakit ang kamay niya kakabuhat sa bata. Kaya wala siyang magawa kung hindi ipasa kay Marlon si Morjon. Nang makarating sa hotel, tahimik na pinapanood ng babaeng lalaki na dahan-dahang nilalapag ang bata sa kama. Lumapit si Jane sa anak, maingat niya itong pinunasan at binihisan. Nang matapos, napalingon siya kay Marlon. Ayan na naman ang walang pahingang pagbilis ng tibok ng puso niya sa tuwing mahuhuli niya itong pinapanood ang bawat galaw niya. Napagod yata siya pamamasyal. Panimula ni Jane sa usapan. Come here. Tinapik ni Marlon ang espasyo ng sofa. Oh, ha? Ngunit ramdam na ramdam niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lamang ang epekto ng lalaki sa kanya. Maupo ka sa tabi ko, Jane. Parang may sariling utak ang paa ng babae at kusa tong lumapit dito. Malapit na siya kay Marlon nang bigla nitong iniangat ang kanyang kamay. Bumagsak ang ting ni Jane sa nakabukas na palad nito. Ngunit sa kabila ng pagtataka, nagawa niya pa rin paunlakan ang gusto nito at hinawakan ang kamay ni Marlon. Inalalayan siya nitong makaupo. Alam kong napagod ka rin sa pamamasyal at pagbubuhat kay Morjon. Lalo na sa braso mong yan na sigurong nangangalay na. Marahang inilandas ng lalaki ang kamay niya hanggang sa nahanap nito ang braso ni Jane na kanina pa nangangalay at dahan-dahang minasahe yun. Eksperto ang bawat pagpisil at dulas ng daliri nito. Ngunit sa kabila ng unti-unting pag-relax sa pakiramdam ni Jane, kakaibang kuryente ang dumaloy sa buo niyang kaugatan. Tumagdag pa ang kakaibang init ng katawan na ngayon lamang niya naranasan. Jane. Sumama kay sa akin ni Marjon na minarahan sa iisang bubong. Doon na siya napadilat. Tila ba nahimasmasan siya sa sinabi ni Marlon. Kagad niyang inagaw ang kamay niya sa gulat. Anong sabi mo? I want us together, Jane. Hindi nakapagsalita si Jane sa gulat. Kaya kinuha yun ng lalaking pagkakataon para ipagpatuloy ang sasabihin. Gusto kong bumawi. Hindi lang sa'yo, kundi kay Marjon din. Ginagawa mo ba to? Dahil iniisip mong responsibilidad mo kami? Hindi, Jane. Gusto ko lang kayong makasama ng anak natin. Alam kong masyadong mabilis ang lahat. Pero gusto kita, Jane. Nung boses mo palang naririnig ko, ayun, nakasama na kita. Marlon, hindi ba masyadong mabilis? Ayokong biglain si Marjon. Hindi pa niya alam ang lahat. Maghihintay ako, Jane. Pero pwede mo ba akong ipakilala kahit bilang manliligaw mo lang? Anong ibig mong sabihin? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Diretsahang tanong ni Marlon. Imbis na magpakipot pa si Jane, naikagat niya ang ibabang labi at sunod-sunod na napatango. Hindi ba mabilis ang mga pangyayari? Lumipas ang ilang buwan, hindi naman binigo ng lalaki si Jane. Dahil habang tumatagal, mas nakikita ng babae ang sinseridad ni Marlon sa nararamdaman niya para dito. Mommy! Nandito na po yung maniligaw mo! Sigaw ni Marjon nang pagbuksan niya ng pinto si Marlon. Napangiti si Jane sa kusina nang marinig ang sigaw ng anak. Nang makarating ang mag-ama sa kusina, ngingiti-ngiti ang lalaki habang hawak-hawak ang bulaklak para kay Jane. Samantalang pangisi-ngisi lamang si Marjon at mapanuksong nakatingin sa kanyang ina. Napairap lamang ang babae sa dalawa. Ay, mag-ama talaga sila. Walang duda. Bulong pa ni Jane sa kanyang sarili. Para sa'yo. Inabot ng lalaki ang bulaklak sa babae. Kaagad naman yung tinanggap ni Jane nang may malapad na ngiti. Naku! Puno na po ng bulaklak yung guest room namin dahil sa'yo, Tito Marlon. Halos araw-araw mong binibigyan ng bulaklak si Mommy. Mabuti pa si Mommy na aalala mo. Dapat ako ligawan mo rin. Anak na rin ako eh.
Kailangan din po ng approval ko. Madaldal na wika ni Marjorie. Natawa si Jane sa anak niya at napailing na lamang dito. Imbis na sumingit sa usapan, hinayaan niyang depensahan ni Marlon ang kanyang sarili. Ginulo naman ng lalaki ang kanyang buhok. Kinuha ang tsokolate sa pakete niya. Sus, pwede ba namang kalimutan ka? Siyempre hindi no. Baka wala akong tagabantay sa mama mo tuwing may lalapit sa kanya eh. Napangisi si Jane sa narinig. Halos wala nang lumalapit na lalaki sa kanya dahil na rin sa anak niya na tinataboy ang mga to. Ngunit kapag si Marlon, todo suporta to sa kanya. Ubaabot pa nga sa puntong pinipilit ng ina na sagutin na ang lalaki. Marjorie anak, hindi ganyan ang pagmamahal. Hindi minamadali yan. Mas mainam na ganito muna para mas lalo naming makilala ni Marlon ang isa't isa. Hindi lang kasi yan sa gusto mo siya o gusto kanya. Kailangan sigurado kami sa isa't isa. Ayokong pumasok sa isang bagay na hindi pa buo. Lalo na't kasama ka sa bawat desisyon ko. Kapag nagkamali ako, hindi lang akong masasaktan kundi pati ikaw. Kaya gusto ko, sigurado ako. Sigurado kami. Darating din tayo ron. May family program po sa school namin bukas, Mommy. Tito, pwede ka po bang umattend bukas? Sige na po, please. Gusto ko lang pong ipakilala na kunwari daddy po kita. Total, marami namang nagsasabing magkamukha tayo eh. Sige. Atan ako bukas. Sasamahan ko kayo ng mommy mo. Pero, di ba may trabaho ka pa? Nakakaabot ako, Jane. Sasamahan ko kayong dalawa. Tila may humaplos sa puso ng babae sa narinig. Kinaumagahan, halos naggagulo ng kwarto ng mag-ina habang abala sa pag-aayos para sa family day. Hanggang sa matapos ang pag-aayos, 30 minuto na lang ay aalis na sila. Ngunit nanatili silang nakaupo sa sofa dahil hindi pa dumarating si Marlon. Sa tingin mo po ba, Mommy? Aabot si Tito Marlon? Malungkot na tanong ni Marjorie. Marahang hinawakan ni Jane ang kamay ng kanyang anak. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kaya kapag sinabi niyang pupunta siya rito, pupunta siya, Marjorie. Pagpapalakas loob ng babae sa bata, kahit may parte sa kanyang nawawalan na rin ng pag-asa. Ngunit halos, tumalo ng puso ni Jane nang maya-maya pa makarinig silang busina mula sa labas. Sabay na umahon ng mag-ina sa sofa at patakbong lumabas. Parehong may malapad ng ngiti. Akala niyo hindi na ako darating no? Alina kayo, baka malate pa ka tayo sa event. Uwi ka ni Marlon. Halatang galing pa to sa trabaho at dumiretso lamang sa bahay nila. Nang makapasok ang mag-ina sa loob ng sasakyan, pinanood ni Jane si salamin sa harapan ng anak na may malapad ng ngiti. Napalingon ng babae kay Marlon na kanina pa nakatitig sa kanya. Salamat. Mabagal at marahang wika ni Jane. Nang makarating sa eskwelahan, agad silang napasama sa daloy ng mga magulang at estudyante sa family day. Sa bawat event na sinalihan ni Marjorie, nandun silang dalawa na buong suporta. Dahil sa natural nilang kilos at sabay sa pag-alalay kay Marjorie, maraming nag-akalang tunay silang mag-asawa. May mga magulang at guro pang ang bumati sa kanila na parang isang pamilya talaga sila. Gusto niyo po bang picturean ko kayo? Offer ng photographer sa kanila. Opo! Opo! Mommy, Daddy, picture po tayo! Masayang wika ni Marjorie. Hinila niya ang kamay ng dalawa. Nasa gitna ang bata habang nakangiti sa kamera. Ang ganda niyo pong panoorin. Isang shot pa po. Mommy, Daddy! Halikan niyo po ang pisngi ko, sige na! Pareho nilang sinunod ang pakiusap ng bata. Ngunit hindi inaasahan ang pag-iwas si Marjorie sa pisngi niya dahilan para tumama ang labi nila sa isa't isa. Nanlaki ang mata nila sa gulat, samantalang napahagikik naman si Marjorie sa tabi dahil sa kalokohan din ito. Eto na po makuha ninyo. Wika ng photographer sabay abot ng picture nila. Nang mula ang pisngi ni Jane nang makitang ikatlong larawan. Halos hindi siya makatingin kay Marlon
nang ibulsa nito ang larawan nila habang nakangising aso. Tila na e-enjoy din ang kalokohan ni Morzon. Pagkatapos ang buong araw na kasiyahan, halatang pagod na ang bata. Habang pauwi, unti-unti itong nakatulog sa backseat ng sasakyan, nakasandal at mahimbing ang tulog. Marlon, sinasagot na kita. Mahinang wika ni Jane. Halos mapatalo ng dibdib ng babae sa gulat, nasa bigla ang pagpreno ng lalaki ng sasakyan. Sandaling napadilat ang bata sa nangyari, ngunit maya-maya, napapikit muli ito at nakatulog. Anong nangyari? Bakit mo ginawa yun? Bakit bigla kang Natigil si Jane sa pagtatanong nang makitang mukha ni Marlon na tila natigilan. Hoy Marlon, ayos ka lang ba? Anong sabi mo? Ha? Ang sabi ko, bakit bigla kang Hindi yan. Ang sinabi mo kanina. Alin? Yung sinasagot na kita? Tama bang pagkakaintindi ko? Tayo na. Siyempre, sinasagot na kita eh. Napangiti ng malapad si Marlon. Inabot ang lalaking kamay ni Jane at bahagyang pinagsaklob ang palad nila. Marahang hinalikan ng lalaki ang likod ng palad niya. Hindi kita bibiguin, Jane. Makalipas ang ilang buwan, hindi nagbago si Marlon kahit na naging sila na nga ang dalawa ni Jane. Mommy, bakit hindi na lang po kayo magpakasal ni Tito Marlon? Biglang wika ng bata habang nagtutulok sila ng cork sa parking lot. Sa loob nito ay ang mga pinambili nilang grocery. Yan ka na naman anak eh. Sabi ko naman sa'yo diba, hindi natin dapat madaliin ang mga bagay-bagay. Darating din tayo dyan eh. At isa pa, hindi pa naman nagpo-propose si Marlon. Ibig sabihin, hinihintay mo lang siyang magayasi ng kasal po, Mommy. Ay naku Marjon, ewan ko sa'yo. Tulungan mo na lang ako rito na ilabas sa cart ang mga pinamili natin at ipasok dito sa sasakyan. Magluluto pa ako dahil doon matutulog si Tito Marlon mo ngayon sa bahay natin. Mabilis naman sa alas 4 kumilos ang bata. Pagkatapos, papasok na sana si Jane ng sasakyan upang umalis. Ngunit nahagip ng kaning tingin sa di kalayuan si Marlon. Akmang tatawagin niya na sana to, ngunit napansin niyang may kausap nito na kung sino. Nang makauwi si Marlon sa bahay nila, saka lamang siya nagtanong tungkol sa nakita niya. Nakita kita kanina sa parking lot ng mall. Tatawagin sana kita kaso may kausap ka yatang babae. Napansin niyang natigilan si Marlon nang banggitin niya yun. Biglang nanliit ang mga mata niya. Kausap ko lang ang dati kong asawa. Iyong nagloko sa'yo? Oo. Sandaling namayaning katahimikan sa pagitan nila. Nanikip ang dibdib ng babae. Samot-saring mga tanong ang pumapasok sa isip niya na gusto niyang itanong din yun sa nobyo. Ngunit natatakot siya na baka masaktan lang siya sa magiging sagot nito. Umingi siya ng patawad sa akin, lalo na sa anak naming dalawa. May anak kayo? Gulat na tanong ni Jane. Gusto niyang isumbat kay Marlon kung bakit hindi niya alam ang bagay na yun. Ngunit mas pinili ang itikom ang kaning bibig. I'm sorry, hindi ko nasabi sa'yo. Nakatirang anak ko sa ibang bansa. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam na hiniwalay kami ng ina niya. Nang naksidente ako, hindi ako bumalik sa ibang bansa. Ayoko makita ko ng anak ko na nasa ganung ayos. Ayoko na malungkot siya at magalit sa mommy niya. Kaya hanggang ngayon tinatago ko ang lahat. Pero ang dati kong asawa, kinukumbinsi niya akong sabihin sa anak namin ang totoo. Sa tingin mo, panahon na ba para malaman niyang lahat? Marlon, 5 taon na. 5 taon nang hindi yun alam ng anak mo? Paano? Sa tuwing magbabakasyon siya rito sa Pilipinas, nagpapanggap kami ng mommy niyang kami pa rin. Tinatawagan ko siya at pinapapunta sa bahay para magkunwari. Tama ang dating asawa mo, Marlon. Dapat malaman ng anak niyong totoo. Hindi habang buhay, matatago niyong sikretong yan. Napagpasyahan ko rin na ipakilala ka sa dati kong asawa. Sinabi ko sa kanyang may nobya na ako. Sabi ko rin sa kanya,
kung gaano ako kaswerte kasi nakilala kita. Sabi niya gusto ka niyang makilala. Hindi alam ni Jane kung paano siya napapayag ni Marlon. Ang natatandaan niya lang ang marahan at masuyong halik sa kanya ng nobyo. Tahip-tahip ang kaba niya habang papasok sa isang restaurant. Napangiti siya nang makitang asawa, nakataliko ng babaeng kausap nito. Nandito na pala si Jane, ang nobya ko Marie. Nang lumingon ang dating asawa ni Marlon, bumagsak ang nakahandang ngiti ng babae. Pakiramdam niya ay natuod siya sa kanyang kinatatayuan. Halos kapusin siya sa paghinga na ang dating asawang tinutukoy ni Marlon ay ang madrasta niyang nagtraidor sa kanya. Jane, Kitang-kita rin ang gulat sa mga mata ng stepmother niya. magkakilala na pala kayo? Dahan-dahang napatras si Jane. Halo-halo ang kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay sobrang makitid at maliit ang mundo para sa kanya. Di sa dami ng pwedeng maging dating kasintahan ni Marlon, bakit ang madrasta niya pa? Ang babaeng umagaw sa dati niyang asawa. Jane, bakit? Anong nangyari sa'yo? Saan ka pupunta? Bakit ka aalis? Narinig niyang tanong ni Marlon habang hinahabol siya sa parking lot. Napahinto si Jane at sunod-sunod na nagbadya ang kanyang luha. Hinarap niyang lalaki na ngayon ay nagulat ang makita ang kanyang pag-iyak. Marlon, yung babaeng yun, ang nagtaksil sa ama ko at umagaw sa dati kong asawa. She's my stepmom. Siya yung tinutukoy ko. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam na siya pala yun. Bakit, Marlon? Bakit siya pa? Jane, hindi ko alam. Please, hayaan mo kung hawakan ka. Paano kung katulad ka rin nila? Paano kung ipagpalit mo rin ako? Paano kung makipagbalikan ka sa kanya, ha? Paano ako? Paano kami ng anak mo? Jane, hindi mangyari yun. Hindi ko gagawin sa iyo yun. Jane, makinig ka. Hindi ko gagawin ang ginawa nila. Hindi ko magagawa sa iyo ang bagay na yun. Mahal na mahal kita, Jane. Please, wag mo kong iwan dahil lang dito. Hindi man akong gumawa ng mali, pero gagawin kong lahat para tulungan kang ihilom ang sakit na iniwan nila. Basta, wag mo lang akong iwan. Hindi ko kaya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Jane, isang malakas na kamay ang humatak sa kanyang buhok at bigla siyang sinabunutan ng babae. Walang hiya ka? Ikaw pala ang kabit ni Daddy? Ang kapal ng mukha mo? Kaya pala naghiwalay sina Mommy at Daddy dahil sa'yo? Nanggagalaiting wika ng dalaga. Mia, bitawan mo si Jane. Awat ni Marlon sa anak dahil nagkamali ito ng iniisip. Ngunit hindi nagpaawat ang dalaga. Patuloy pa rin siya sa pagsabunot kay Jane. Ngunit imbis na pumatol ang babae, nagpaubaya to. Lalo pa nang marinig na alak pala to ni Marlon. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang bigla siyang hatakin ng ama. Hinawakan ni Marlon ang kamay ni Jane at tinagos sa kanyang likuran. Haliparot ka! Hindi ka na nahiya! Mukhang magkaedad lang tayong tingnan dahil ang bata pa ng itsura mo. My daddy is too old for you, pero pinatulan mo. Kasi ano, maraming pera. Iniwan kami ni Mommy dahil sa'yo. Masaya ka na ba, ha? Masaya ka na? Dahil sira-sira ng buhay namin dahil sa'yo? Mia, tama na. Sumusobra na yung bibig mo. Hindi mo alam ang buong storya. Hayaan mong magpaliwanag ako. Marlon, tama na. Ayoko na. Aalis na ako. Jane, please. Halos pagsusumamo ni Marlon dahil parang alam niya na ang susunod na desisyon ng babae. Hindi siya nabigo dahil kaagad siyang nadurog sa sunod na narinig niya. Maghiwalay na tayo. Mapait na boses nito bago siya tuluyang umalis. Ngunit habang papasok si Jane ng sasakyan, nagkatinginan sila ng stepmother niya na mukhang nagmamadali ring pumunta sa kinaroroonan ng mag-ama. Jane, Kailangan ng anak nung malaman ng totoo. Pakilinis din ang pangalan ko sa kanya. Hindi ako katulad yung dalawa ni Carlo na manloloko. Jane, sorry anak.
Hindi ko sinasadyang mahulog kay Carlo. Hindi ko rin sinasadyang guluhin kayong dalawa ni Marlon. Hindi ko alam. Okay lang. Tapos naman rin kami. Hindi na ako babalik sa kanya. Samantala, patuloy pa rin sa pagkumpronta si Marlon sa kanyang anak na si Mia. Mia, sinabi nang tumigil ka na. Pakinggan mo muna ako. At kinakampihan mo pa talaga yung babaeng yon? Kung walang nakakita sa inyo roon sa bakasyunan, ay hindi ko pa malalaman na may anak na pala kayo ng kabit mong yon. Hindi ko nga siya kabit. Mia, Hindi ako naniniwala. Mia, maniwala ka sa ama mo. Biglang singit ni Marie na ngayon ay nagsisimula ng magbadya ang mga luha. Anong? Ako ang unang nagluko sa aming dalawa ng daddy mo. Naging asawa kong ama ng kasintahan ng daddy mo. Nakalaunan, ipinalit ko sa asawa ng nobya ng daddy mo. What? Akong nagloko. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat nasisihin. Hindi si Jane. Hindi rin ang papa mo. Lumipas ang ilang araw, panay ang balik ni Marlon sa bahay nila at sinubukang magpaliwanag. Ngunit panay naman ang pagtataboy sa kanya ni Jane. Mommy, okay ka lang po? Naghiwalay na po ba kayo ni Tito Marlon? Paano mo alam? Mommy naman Pabalik-balik kasi siya rito tapos ayaw mong papasukin. Kung minsan nababasa na po siya sa ulan sa labas ng gate habang nakatitig po sa bahay natin. Yun tuloy, pati ako ayaw siyang pansinin kasi pakiramdam ko. Ang laki po ng kasalanan niya sa'yo. Kaya naggagat-galitan din po ako. Ikaw talaga? Paano kung sabihin ko sa'yo ang daddy mo pala yun? Na ama mo yun? Magagalit ka pa rin ba? Po? Marjon anak, makinig ka sa akin ha. Alam kong matalino kang bata at mabilis mong maintindihan ang sasabihin ko. Kinuwento nga lahat ni Jane ang katotohanan sa kanyang anak. Walang labis at walang kulang. Maging ang tungkol sa panuloko ng madrasta niya hanggang sa nalaman niya nga may anak din pala si Marlon at stepmother niya. Natigilan si Jane nang makitang panunubig ng mata ng kanyang anak. Mommy, pinagkaisahan ka po nila. Agad namang siyang niyakap ni Jane. Hindi kita iiwan, Mommy. Kahit anong mangyari. Ako po, hindi po kita iiwan. Pero sana, Mommy, bukas din po ang puso mo para pakinggan ang explanation po nila. Sana po, hindi ka po magiging matigas. Di ba po, sabi mo nga, dapat marunong tayo magpatawad sa kapwa po natin. Natigil siya ka pa ng dalawa nang biglang may kumatok sa pinto. Kaagad namang nagtungo roon si Jane at binuksan yun. Napaawa ang labi niya nang bumungad sa kanya ang anak ng madrasta niya at si Marlon. Magaantong ngumiti sa kanyang harapan. Nagpunta ako rito para humingi sana ng tawad. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Ngayon alam ko ng lahat. Nasabi na sa akin ni Mom at Daddy. Malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Huwag ka na pong magalit kay Daddy. Huwag mo na po siyang itaboy. Ilang araw niya na po akong hindi pinapansin Hindi niya ako sinusumbatan pero ramdam ko yung paglayo niya po sa akin. Hindi ako nagpunta rito para pilitin ka. Nagpunta ako rito kasi alam kong nasaktan kita. Nanghihinang wika ni Mia. Mia, okay lang. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ng kamay ng dalaga. Wala kang kasalanan sa mga nangyari sa matatanda. Biktima ka lamang din. Your emotions are valid. Pero ang maipapayo ko ay sana alamin mo muna ng mabuti ang lahat bago ka gumawa ng aksyon. Pinapatawad na kita. Naikagat ni Mia ang ibang labi upang pigilan ang pag-iyak. Ngunit tuluyang dumaloy ang luha nang makita ang batang nasa kanyang likuran. Kapatid ko na po ba yan? Napatango si Jane. Sa isip-isip niya ay walang tinago si Marlon sa anak nitong si Mia dahil alam na nito ang lahat. Anak, yakapin mo ang ate mo. Anak din siya ng daddy mo. Napatakbo naman ang bata at napayakap sa nakakatandang kapatid niya. Batid ni Jane
na nalilito man ang anak niya sa mga pangyayari. Ngunit alam niya nga matalino rin to at maiintindihan din ng lahat kalaunan. Makalipas ang ilang sandali, may kumatok muli sa pinto. Pagbukas ni Jane, nakita niyang madrasta niya at ang dati niyang asawa. Jane, hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero humingi ako ng tawad. Panimula ni Carlo. Sa lahat ng pagkulang ko sa'yo at sa sakit na dinulot ko. Alam kong mahirap. Sobrang hirap na patawarin ang tulad namin. Jane, alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. Hindi ko nang mababago ang nakaraan. Pero gusto kong humingi ng tawad. Masakit. Pero ayoko nang dalhin to habang buhay. Hindi ko masasabing buong pagpapatawad ko sa inyo. Pero gusto kong malaman nyo na wala na akong binibitbit na pait dito sa puso ko. Hinihiling ko na sana ipatawarin nyo rin ang mga sarili ninyo. Huling habili ni Jane sa dalawa. Makalipas ang ilang araw, dumating ang taong inaasahan ng babae. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa harapan niya si Marlon. Punong-puno ng lungkot at pangungulila ang mababasa sa mukha nito. Ba't ngayon ka nang dumating? Akala ko sumusuko ka na eh. Bakas ang gulat sa mukha ni Marlon nang marinig ang sinabi ng babae. Hindi ako sumusuko. Hindi ako pumunta rito kasi gusto ko tang bigyan ng space. Alam kong masakit sa'yong lahat. Gusto kong humingi ng tawad sila. Marlon, naipit ka lamang sa sitwasyon. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Nasaktan kita, Jane. Sorry. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Pero sa anak mo, sa tingin ko, mas kailangan niyang marinig yun. Nagbigay si Jean ng spasyo upang makapasok si Marlon sa pinto. Bumungad si Marjon, nanunubig ang mga mata. Mabilis na lumapit si Marlon sa kanya. Nakakainis ka. Namiss kita tapos ang tagal mong dumating. Akala ko iiwan mo kami uli ni Mommy. Akala ko wala na ulit akong daddy. Hinanakit ang bata, sabay hampas sa ama. Hindi naman umiwas si Marlon at tinanggap lahat ang ginagawa ng anak hanggang sa mapagod to sa ginagawa. Alam niya na ang lahat, Marlon. Kaagad na nang gilid ang luha ng lalaki at niyakap ang anak. Agad namang yumakap pabalik ang bata. Samantala, naluluhang nanunood si Jane sa mag-ama habang bakas ang ngiti sa labi nito. Wala ba kayong balak isali ako riyan? Si Jane, na ngayon ay nakabukas ng mga kamay. Kaagad na binuhat ni Marlon ang anak, lumapit sa babae at niyakap nila tong mag-ama. Napapikit si Jane nang maramdaman ang marahang paghalik ni Marlon sa kanyang noo. Magsimula tayo. Oo, Jane. Pakakasalan kita. Uwi ka naman ni Marlon. Ang hindi alam ni Jane, may singsing na sa loob ng bulsa ng lalaki at bitbit nito ang pangakong siya ang hihilom sa mga sugat ni Jane. Siya rin ang pupuno sa mga kulang. Siya rin ang magbibigay ng katahimikan sa buhay nito na sa kabila ng gulo ng mundo. May pangakong alam niyang papanindigan niya hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa pakikinig sa panibagong kwentong inihahandog ng Kuya Agustin Stories. Hanggang sa susunod pong muli, ito po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Regina. Salamat, Amping!